Hello, you're watching Kulay TV. Masayang nagmomodelo si Christine sa mga mamahaling alahas ng isa sa sikat na tindahan sa Amerika. Naging model rin siya sa iba't ibang na lingerie sa bansa. Ngunit nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang magkaroon ng issue sa kapwa niyang modelo. Dagdag pa ang problemang hatid sa kanya ng babaeng si Joanne, ang stepsister niya. Namatay ito at sa kanya inihabili ng kaisa-isang anak. At wag na wag raw itong ibigay sa pamilya ng asawa. Napilitan si Christine na iwan ang nakasanayang trabaho at ilayo ang batang si Joanna sa pamilyang Daniels. Ngunit sa takot ng dalaga na babawi ang bata sa maimpluwensyang pamilya, ay napakapit siya sa patalim. Habang patuloy nito matakas, ay nakilala niya si Angelo Chane. Tanging si Angelo na lang ang susi para makatakas sila sa lalaking nakasunod sa kanilang bata. Alam ni Christine na ang lalaking sumusunod sa kanila ay walang iba kundi ang kasapi ng pamilya ng Daniels at babawiin sa kanya ang batang si Joanna. Kaya kahit hindi niya kilala masyado ang lalaki, ay kumapit na rin si Christine dito. Makatakas lamang sa kalaban. Ngunit gaano niya nga ba kakilala si Angelo Chane? Tama bang pagkapit niya rito? O mas mali dahil hindi niya pa ito kilalang masyado? Are you sure you want to do this? Nag-aalinlangang tanong ng manager ni Christine. Suot niya kasi ang isa sa pinaka-underwear sa taong yun. Of course, this is one of my dream na masuot ang underwear na to. In front of people admiring me. Halos kumikinang ng mata ng dalaga. Napabuntong hininga na lang ang babaeng manager ng dalaga dahil kahit kailan kung pwede yung hindi ganong revealing na damit lang ay papasuot niya rito. Fine, pero ito lang ha. Wala nang susunod, Christine. No problem. Ano, okay na ba? I'm very much excited to romp this lingerie. Yes, this way tayo. Masayang naglalakad ang dalaga sa harap ng maraming tao. May Pilipino at ibang lahing nakatutok sa kanya. Halos makikita sa mga mata nito ang paghanga sa ganda ng katawan ng dalaga at ganda ng mukha. Half Italiana ang ina niya, kaya hindi may pagkakaila na may dugong Italiana rin ang babae. Kasabay ng pag-islap ng mga kamera ay siyang pagbabago ng buhay niya. Biglang may isang babaeng nagsaboy sa kanya ng juice. Nakunan yun lahat ng media. Galit na galit ang babae dahil umano sa panuloko nilang boyfriend nito. Nagkakagulo sa hall na yun dahil maraming bumatikos kaagad sa dalaga. Wala akong kasalanan. Hindi ko alam na may girlfriend siya. Umiiyak na wika ni Christine sa manager niya. Bakit hindi mo naman alam na may nakarelasyon ka pala kapwa mo modelo? Diyos ko naman, Christine. Problemadong wika nito sabay hilot sa noo. Nahihiya naman si Christine dahil alam niyang malaking kahihiyan ang binigay niya sa manager. Kaya agad siyang nagpasya. Uuwi na siya ng Pilipinas at iiwan ng pagmomodelo sa bansang Amerika. Daddy, sagot ni Christine ang tumawag ang ama nito pagdating lamang ng dalaga sa pad. Tiyak na alam na ni Daddy ang issue ko rito, kaya tumawag. Sa loob-loob ng dalaga. Ano itong kumakalat na balita? Nananira ka raw ng relasyon dyan? Buong pag-aalala na tanong ng ama nito. Napahigbi naman ang dalaga. Kailangan niyang ama sa oras na yun. Hindi ko sinasadya, Daddy. Alam mo naman sigurong mahal na mahal kong reputation ko. Hindi ko naman alam na ganun pala eh. Hindi ko naman alam ang background ng lalaking yun. Narinig ni Christine ang pagbuntong hininga ng matanda sa kabilang linya. Anyway, naniniwala ako sa iyo, anak. Hindi yan ang concern ko, kaya ako napatawag. Biglang nangunot ang noo ng dalaga sa narinig. Ibig sabihin, may iba pang problema ang pamilya niya. Anong problema, Dad? It's about Joanne, anak. Okay, what about her? Di ba nasa Hong Kong siya?
Puno ng pagtatakang tanong ni Christine. Si Joanne, ang stepsister niya dahil anak to sa labas ang dating asawa ng kaning ina. Puro kalokohan lang ang nasa isip ng babae, kaya hindi na magtataka si Christine kung may problema na namang haharapin sila. Yes, nasa Hong Kong pa rin siya. But her husband died, anak. At may isang anak sila. Alam mo namang hindi siya tanggap sa pamilya ng asawa niya, di ba? Kaya naisip ko ang pamangkin mo. Daddy, we're not related to her. Bakit pa palagi mo siyang pinag-aaksaya ng oras? Jesus, Christine. Naririnig mo ba ang sarili mo? Your sister needs us. Dahil patay na rin siya after 1 week ng libing ng asawa niya. Halos nawala ng konting hiningang dalaga sa narinig. Napaupo siya sa sofa at pilit pinakalma ang sarili. What are you saying, Daddy? Your sister is dead also, anak. And I'm afraid about their daughter, Joanna. Napahilot naman ang ulo ang dalaga. Wrong timing naman yata ang problema na kinakaharap ng pamilya niya. Paano niya lulusutan ang problema sa social media at problema sa kapatid niya? What's your plan, Daddy? Maya-maya tanong ni Christine. Our plan, anak. Gusto kong pumunta ka ng Hong Kong at kunin mo ang pamangkin mo. Promise me to bring her here in the Philippines safe. May magagawa pa ba ako, Dad? Cargo di konsensya ko pa kapag hindi ako pumayag sa nais mo. Tumawa naman ang mahinang matanda. Your sister knows that she can count on you, Christine. Maghihintay ako sa pagbabalik ng dalawa ni Joanna. Ipapasa ko sa yung address ng kapatid mo. Mabilis na lusutan ni Christine ang paparazzi sa paligid. Kumuha siya ng ticket online at nagbayad online. Nagsuot lamang siya ng simpleng damit at wig. May tumitingin sa kanya, pero mabilis lamang siyang naglakad hanggang sa makapasok sa airport patungong Hong Kong. Ay, I love my life. Himutok ng dalaga, saka ipinikit ang mata. Ayaw na ayaw pa naman niyang pag-angat ng eroplano at pababa nito. Kahit kailan talaga, hindi ka sanay, Christine. Nasabi na lamang niya sa kanyang sarili nang nasa himpapawid ng eroplano. Pagkarating niya ng Hong Kong, ay agad siyang bumaba ng sasakyan at nagpatid sa mismong lugar na pinasa ng ama. Isang mataas sa building ang nasa harapan ng dalaga, pero alam niyang hindi yun pangmayaman. Iiling-iling pumasok si Christine, saka hinanap ang elevator. Sasarado na sana ang pinto nito nang sigawan niya ang tao sa loob. Wait up! Nagmamadali ang wika ni Christine. Mabilis namang hinarang ang tao ang pinto ng elevator, kaya hindi ito tuluyang sumara. Thank you. Humihingal pa rin wika ni Christine. Pero nang masalayan niya ang taong pumigas sa pinto, ay napatigagal ang dalaga. Isang Adonis ang nasa kaning harapan. Gwapo, medyo kayumanggi, pero nagbibigay ito ng lakas sa apil ng lalaki. Staring is a crime, lady. Nanlaking mata ni Christine. Hindi siya makapaniwalang sinabi iyon ng gwapong lalaki. Strikto. Inis na wika ni Christine sa sarili at tuwid na tumayo. Nakita ni Christine na pareho sila ng numero ng pupuntahan, kaya nagkabit-balikat na lamang siya. Tumigil ang elevator at bumukas yun. Naunang lumabas si Christine sa lalaki at inirapan niya to. Isang liko lang ng pasilyo ay narating na nga ni Christine ang kwarto ng kapatid. Hello? May I know if this is the unit of Mrs. Joanne Daniels? Magalang na tanong ng dalaga matapos pagbuksan ng isang katulong. Ma'am Christine? Natuwa naman si Christine nang marinig na nagtatagalog to. Opo, ako nga po. Naku, salamat namat nandito ka na, ma'am. Ako ang tumawag sa papa ninyo. Bago namatay si Ma'am Joanne, ay binili niya na po sa akin ang numero ng uncle niya raw sa Pilipinas. At ito po, may sulat din po na hinabili ng aking dating amo. Nagmamadaling wika ng babae. Hindi magkasundo ang dalaga at stepsister, pero alam niyang mahal siya nito kahit walang sinasabing ganon. Nanginginig ang kamay ng dalaga nang tinanggap niya ang sulat. Dearest Sister Christine, I'm sorry kung ngayon lamang ako sumulat sa'yo.
Kapag mabasa mo to, tiyak kong nasa mabuting lugar na ako. I love my husband so much, kaya ako sumunod sa kanya. I know sis, I'm selfish, kasi may anak ako. But I can't stand myself any longer. Ayoko namang humingi sa inyo ng tulong ngayon, kasi alam niyo naman na mayaman ang napangasawa ko. Kaya lang, hindi nila ako nagustuhan sis. Itinakwil nilang asawa ko, kaya napilitang magpakamatay. Kaya sumunod na rin ako. Sa huling pagkakataon, Christine, sana matulungan yung anak ko. Huwag na huwag mong ibigay ang anak ko sa pamilyang Daniels. They're looking everywhere to get Joanna. They're ruthless kasi hindi nila ang tinanggap sa pamilya nila. Itinakwil ang asawa ko kaya namatay. I will never forgive them. Please, iuwi mo ang anak ko sa Pilipinas. Treat her as your child. Just for me, sis. Please tell Uncle, your dad, that I am very grateful to have him. And you, Christine, I love you both. I guess this is a goodbye. Don't worry. I'm in a better place now. Joanne. Galit ang nadarama ni Christine sa mga oras na yun. Lalo na nang makita niya ang batang babae na sobrang payat na parang hindi nakakain ng maayos. Thank you for taking care of my niece. Babayaran kita ng doble sa kabaitan mong pinakita sa bata at sa kapatid ko. Malamlam na ang mamata ng dalaga, kaya bumaling siya sa bata. Walang problema, ma'am. Napalapit na rin po kasi sa akin ng bata eh. Ayoko namang iwan to dahil kabilin-bilin na yung Madam Joanne na huwag kong iwan ang anak nilang dalawa ni Sir. Ayoko nang magsayang ng oras. Mag-impake ka na at aalis na tayo. Uuwi rin tayo ng Pilipinas. Nabook na ang ticket namin ng bata. Kung gusto mong umuwi, pwede kitang kukunan ng ticket. Sige po, ma'am. Pero mauuna nilang po muna kayo. Kailangan ko pang mamili ng pasalubong sa pamilya ko. Pumayag na rin ang dalaga sa nais ng katulong. Binigyan ng sobrang pera ang babae at labis naman itong nagpapasalamat at tumalikod na upang magligpit. Nakita ni Christine na nagtatago ang batang si Joanna. Hindi niya ito masisisi. Hindi siya kilala ng bata. Come here, darling. What is your name? And how old are you? Malambing na tanong ng dalaga. Dahan-dahan namang kumapit ang bata sa kanya. Magaan ang loob ni Christine sa bata. Niyakap niya to sa kahinagkan ng ulo. Don't worry, honey. Tita Christine will never leave you. Ngumiti naman ang bata sa kainihilig ang ulo sa dibdib ni Christine. Thank you po. Napangiti naman si Christine sa narinig. Ibig sabihin ay may alam rin sa pagtatagalog ang bata. Ma'am, eto na po ang lahat ng gamit ng bata. Ako na rin po ang magbabayad sa isang buwan na utang dito sa kwarto ng boss ko. Salamat po talaga sa malaking perang bigay po ninyo. Untag ng katulong sa dalawa. Thank you again. We have to go. Paalam ni Christine. Pagod na pagod ng katawan niya, pero kailangan niyang magmadali at baka maabutan sila ng kapamilya ng bata. Nasabi sa sulat ni Joanne na hinahanap ng mga Daniel si Joanne. Agad nagtagis ang bagang ni Christine sa galit. How dare them looking for Joanna? Kung itinakwil nila mismo ang anak nila dahil lamang sa hindi niya magustuhan ng kapatid ko. Sa loob ng babae. Nasa baba na sila ng building nang biglang hinila ng bata ang kamay niya. Nagtataka naman si Christine. What's wrong, Joanna? He's here again, tita. I'm scared. Nanginginig ng wika ng bata, sabay kapit sa damit ng dalaga. Agad nilibot ni Christine ang mga mata nang makita ang may isang lalaking nakatingin sa kanila. Nangunot ang noon nito at hindi nga nagkamali ang dalaga. Sa kanila ito nakatingin. Bumaba ang mga mata nito papunta kay Joanna. Napasinghap naman ang dalaga at pasimpleng nilagay sa likod ng bata. We need to get out of here. But I don't know how, honey. Mahinang wika ni Christine na tama lang na marinig ng bata. Run, tita! We need to run! Diyos ko, ano ba itong pinasok kong gulo? Dalangin na lamang ng dalaga at nagsimula ng maglakad. Mabilis na halos makaladkad na ang batang si Joanna.
Malapit na sila sa entrance ng building nang may mabunggo si Christine. Nagkalat sa sahig ang mabitbit na gamit ni Joanna. I'm sorry. Yuko-yukong wika ng babae sa nagmamadaling pinulot ang gamit. Ganon na lamang ang pagtigil ang hininga ni Christine nang tulungan siya ng taong nabundol. Nagtapat ang kanilang mga paningin at doon nalaman ng dalaga na ang lalaking suplado sa elevator ang nabunggo niya. Galit ang nakikita ni Christine sa mga mata nito nang tumingin sa batang nasa tabi lamang ng dalaga. Pero agad ding umisi ng tumingin sa kanya. Ngising hindi umabot sa mata. Why in a hurry, miss? Tanong ng lalaki. Doon naman nalaki ang mata ni Christine. Dahil naalala niya ang lalaking pinagdudahan ni Christine na isa sa mga Daniels. Nilingon ng dalagang likod at ganoon na lamang ang kaba niya nang nakatingin sa kanilang lalaki. Nakakunot pa ang noon nito at tila metrong hindi naiintindihan. Help me. Someone is trying to... Hindi na natapos si Christine ang sasabihin dahil nagsalita na ang lalaki. Oh, okay. No problem with me. Wika ng lalaki, sabay kulong kay Christine sa bisig nito. Bago pa malaman ng dalaga, ay sinakop na palang ng lalaki ang kanyang lapi. Oh my! Nasabi na lamang ang kanyang utak at napapikit na. Nadala na rin siya ng lalaki kaya tinugon na rin niya ito. Pero bago pa tuluyang malasing sa halik ng estrangherong mala Adonis, ay bumitiw na siya. I guess, mali naman yatang nasa gitna tayo ng daan naghahalikan, Miss Christine. A famous American-Filipino model. Ngiti-ngiti ng lalaki. Magtatanong pa sana ang babae, pero nahila na siya ng batang nasa tabi lang niya. Tita, why are you kissing a stranger? Parang binuhusan ng tubig ang dalaga. Dali-dali siyang tumayo at tiningnan ng lalaking prente ring tumayo. Saan tayo, wife? Nakakalokong ngiti muli ng lalaki. Nanlisik ang kanyang mga mata, pero nang wala nang makitang Daniel sa likod, at lihim na rin siyang nagpasalamat. I'm sorry kung nadami kita sa problema ko. We're going now, mister. Sabay na tayo. Aalisin naman ako. And besides, the man who chased you is still in the back. Nakatingin pa rin sa atin, wife. Napatindig ng maayos ang dalaga sa narinig. Takot na takot siya sa mga oras na yun na para bang may malaki siyang kasalanan. Pero nang maisip ang sulat ng kapatid, ay bigla siyang tumapang. Right, let's go. Wika na lamang ni Christine, sabay hatak sa bata palabas. Mabilis nakaabot ng airport ang tatlo. Hanggang doon, ay palaisipan pa rin ng dalaga kung bakit kasama pa rin nila ang lalaking tumulong sa kanila. Hanggang dito na lang tayo, mister. Salamat muli. Sa Pilipinas ang destinasyon naming magtiya. Baling ni Christine sa lalaki nang papasok na sila sa airport. Come on, Christine. Pareho lang naman tayo ng destinasyon eh. Kaya sabay na tayo. I'm sorry, pero hindi tayo magkakilala. Agad na wika ni Christine. Ngumiti naman ng lalaki na mas lalong nagpapatingkad sa mala Adonis nitong muka. Ngayon mo ba naisip yan? Or kissing there kahit hindi nagkakilala? Nag-init naman ang mukha ng dalaga. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili at lalo pang nahiya nang maisip na kilala siya ng lalaki. I'm Angelo. Angelo Chan. Ngayon kilala mo na ako. Pwede na ba tayong pumasok? Malapit ang flight ko. And I guess same tayo. Sa inyo ng batang to. Bagsak ang balikat ni Christine na pumasok sa airport. Mukhang wala na siyang magawa kundi ang sumabay sa lalaking minsan lamang niyang nakilala. Paano mo nagawang pagtabihin tayo dito sa eroplano? Tanong ni Christine nang makapasok na sila sa sasakyang himpapawid. Wala naman siguro mag-asawang hindi nagtatabi, wife. Alam mo, kanina ka pa ha? Wala ka talagang sagot na matino. Naiinis niyang wika rito at akmang tatayo na. Baka magising mo na ang cute na si Joanna. Sit down now. Bigla namang sumeryoso ang mukha ng lalaki. Nangunot ang noo ni Christine dahil kilala ng lalaki ang bata. Oh, come on. Sinabi niya sa akin kanina ang pangalan niya.
Masyado namang occupied ang utak mo kaya hindi mo narinig. Bakit ka nga ba tumatakbo? At sinong lalaking yun? Puno ng kuryosidad na tanong ni Angelo. Sasabihin na sana ni Christine ang totoo sa lalaki, pero mas pinili niyang wag muna. Isang lalaking walang magawa sa buhay. Sagot na lang ni Christine. Really? So tell me, Christine. Bukod sa skandal mong iniwan mo sa Amerika, ano pa bang tinatakbuhan mo? Sasagot na sana ang babae, pero biglang nag-anunsyo ang crew ng eroplano na mag-seatbelt na dahil lilipad na sila. Mabilis na nag-seatbelt si Christine at mabilis pinilit ang mata. Muntik mo na makalimutan ng bata. Narinig ng babae na wika ni Angelo. Napabuka naman kaagad ang mata ng dalaga upang gawin ng makalimutan. Pero bago pa siya makagalaw, ay nilapitan na ng lalaki ang natutulog na bata sa kanilagyan ng seatbelt. Halos hindi na huminga ang dalaga dahil sobrang lapit muli ng mukha ng Adonis sa kanya. Diyos ko, sana matapos na tong gulong pinasok ko. Dalangin na lamang ni Christine. There, tapos na. Sana sa susunod, huwag mong kaliligtaan. Seryosong pagkakasabi ng lalaki. Hindi na sumagot ang dalaga na nagsimula ng umandar ang sasakyan. Mabilis namang kumapit si Christine sa gilid dahil natatakot na naman siya sa paglipat nito. Ay, kailan ba ako masisanay sa ganito? Sa loob-loob ng dalaga. Relax, wife. Mabilis lang to. Narinig ng babae na wika ng katabi. Pero hindi niya ito pinansin at nanatiling nakapikit. I guess I have to do this. Wika muli ni Angelo at bago niya malaman ay nasa labi ni Christine muli ang labi ng lalaki. Hindi alam ng dalaga kung bakit sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga labi ay nawawala siya sa kanyang isipan. Nahalikan na rin siya ng dating mga nobyo noon pero si Angelo lang ang nagpapatuliro sa kanya ng gusto. Matapos ang malalim na halik na yon, ay mas lalo lamang lumawak ang ngiti ng lalaki. Now I know how to make you shut and calm. Sleep na, wife. Malayo-layo pa tayo. Hindi na lamang umimik ang babae at tatayo na sana upang mag-CR. Pero ganoon na lamang takot niya nang makitang nasa likuran lamang nila ang lalaking kanina pa nakasunod sa kanila. Agad siyang napabalik pag-upo. He's here. Puno ng takot sa boses nito. Who? Naguguluhan namang tanong ni Angelo. Yung lalaking kanina pa nakasunod sa atin. Bakit siya nandito? Naku naman. Wika ni Christine at pilit pinapakalma ang sarili. Relax, will you? Baka naman nagkataon lang. Bakit ka ba kasi takbo ng takbo? May ginawa ka, no? Will you please shut up? You're not helping. Inas na irap ni Christine sa lalaki. Kokontakin na sana ng dalagang ama niya nang maalalang nasa eroplano pala sila. Sleep now. Huwag mo nang isipin kung sino man yung nakasunod sa'yo. As long as you're with me, you're safe. Seryosong wika ni Angelo pero nakangiti naman. Napanatag ang dalaga sa narinig. Dahil siguro sa pagod ay mabilis siyang nilamon ng antok. My sweet angel. Sleep now. Soon to be wife. Ngiting wika ni lamang ni Angelo at pumikit na rin. Kilala niya si Christine bilang isang sikat na modelo. At tulad ng iba, iniidolo niya rin to. Kaya hindi siya papayag na hindi maging asawa ang babae. Ngayon pa na ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magkalapit sila. Napabalikwas naman ang gising ng dalaga nang makitang wala na sa kanyang tabi si Joanna at Angelo. Mabilis ang pintig ng kanyang puso at takot na baka kinuha na ng mga Daniels ang kanyang pamangkin. Hahanapin niya na sana ang dalawa nang makitang palapit na to sa kanya. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Bakit hindi mo ako ginising? Saan ka nagpunta? Asik kaagad ng dalaga nang makaupo ang mga to. Ginising ako ng bata dahil naiihi na siya. At hindi na lamang kita ginising at tulog na tulog ka. What are you thinking? Na itatakbo kong bata?
Christine, don't be so dumb. Nasa eroplano tayo. Paano ko itatakas ng batang to? Tatalon kami, ganun? Mataas na wika ni Angelo na mababakas ang pagkairita sa boses. Napahiya naman ang dalaga. Tama ang lalaki. Nasa eroplano sila, kaya walang rason upang magpanik ng gusto. I'm sorry. Natakot lang kasi ako eh. Kasi nandito lang sumusunod sa amin ng pamangkin ko. Hinging pa umanhin ng dalaga. It's okay. Matulog na tayong muli. I'll promise. Pagdating natin sa Manila, gigisingin na kita. Buong pagpapakumbaba na lang na wika ni Angelo. Hindi na masyadong natakot si Christine pag landing ng eroplano. Sino bang matatakot kung hawak-hawak ng isang Adonis yung kamay mo? Bulong ng isipan ng dalaga habang lihim na tiningnan ng seryosong lalaki. Habang lumalabas ang tatlo sa NAIA terminal, ay hawak pa rin ni Angelo ang kamay ni Christine at hawak naman ng dalaga ang kamay ng batang si Joanna. Si Angelo na rin ang may hawak sa mga bagahe nila. Hanggang dito na lang tayo, Angelo. Kaya na naming umuwi sa amin. Ngiting wika ni Christine. Nalulungkot ang dalaga dahil mawawala na sa kaning paningin ng lalaki pero hindi niya ito pinahalata. Ay, in love ka na yata, Christine. Sa loob ng dalaga at pilit iniwas ang tingin kay Angelo. Sabay na tayo. Feeling ko nasa paligid lamang lalaking kanina pa nakabuntot sa'yo. Napapikit naman ang gusto ang dalaga rito at halos mabaon niya ng kuko sa balat ng bata. Tita, ouch! You're hurting me! Daing ng batang babae. Oh, I'm sorry honey. Natakot lang ang tita. Dali-daling wika ni Christine at hinahalik-halikan ng kamay ng bata. Napangiti naman si Angelo sa nakita. Agad pumara ng taxi ang lalaki at tinanong kung saan sila uuwi. Matapos sabihin ng dalagang lugar, ay agad pinaharurot ng driver ang taxi. Anong plano mo ngayon? Keep on running? Tanong bigla ni Angelo nang nasa kahabaan na sila ng EDSA. I don't know. Siguro hindi na ako babalik sa Amerika para sa fashion modeling ko. Magiging yaya muna siguro ako ng pamangkin ko for the meantime. Kibit balikang wika ni Christine. Care to tell me kung bakit ka sinusundan ng lalaking yun? Napabuntong hininga namang muli ang dalaga. Sa ikalawang pagkakataon, ayaw niya pa rin sabihin dito ang totoo. Naunahan siya ng takot. I'm tired. Kailangan kong magpahinga. Sagot na lamang ni Christine. Nakuha naman kaagad ng lalaki ang nais pahiwatig ng dalaga, kaya hindi na rin siya nagtanong dito. Nagising si Christine, malapit na sa kanilang subdivision. Ngunit ganoon na lamang ang gimbal niya nang makitang nasa labas ng gate ang lalaking nakabuntot sa kanila mula pa sa Hong Kong. Stop! Kuya, itigil mo! Natatarantang wika ng dalaga at nagising naman si Angelo at Joanna. What's wrong? Nasiraan ba tayo ng taxi? Tanong ni Angelo. Hindi naman po, boss. Pero pinhantu po ako ni mami. Kamot sa ulo na wika ng driver. Angelo, he's here again. Nasa gate siya. Oh no, bakit pa palagi na kaming nasusundan? Oh yes, Daniels are very powerful. Ismid na lang ng dalaga, saka pinabalik ang taxing sinakyan. Hindi kami pwede sa hotel. Dahil alam na ng mga Daniels kung saan ako magtatago. Sa kaibigan ko kaya. Parang baliw na wika ni Christine sa kanyang sarili. Calm down, will you? Hindi nakakatulong eh. Sa bahay ko muna tayo tutungo, okay? Saka natin pag-usapan ang problema at solusyon. Nasabi na lamang ni Angelo at pinisilang kamay ng dalaga. Nang kumalma na si Christine, ay si Angelo naman ang nagbigay ng address kung saan sila magpapahatid. Binigyan ng tip ni Angelo ang driver nang makarating na sila sa bahay nito. Oh my! Is this your house, Tito Angelo? Manghang tanong ng bata. Napangiti naman ng lalaki sa narinig at ginulo ang buhok ng bata. Yes, sweetheart. May pool dyan sa loob. Pwede kang maligo later.
Hindi kami maaaring magtagal dito. Mabilis na wika ni Christine. You guys are welcome here. Ikaw na rin ang nagsabi kanina na maimpluwensya ang lalaking sumunod sa inyo. Sweetheart, mauna ka na sa loob. Baling ni Angelo sa bata. Now tell me the truth, Christine. Kung anong nangyari, bakit may nakasunod sa inyo? Seryosong tanong ni Angelo sa babae. Wala nang kawala si Christine. Naladamay ng lalaki sa problema niya. There is something with me na nais niyang makuha. Something? O someone? Seryosong wika ni Angelo na tumanaw sa batang si Joanna. Paano mo nalaman? Madaling mabasa ang kilos mo, wife. Hindi ka naman mukhang drug lord para tumakas eh. At lalong wala kang gold bars dyan sa bag mo. Dahil wala kang pakikat malapit niyang mawala sa'yo. Bagkos, sa bata ka laging nag-aalala. Now tell me, kaano-ano mo siya? Nanlumong naghanap si Christine ng pwedeng maupuan. Mukhang mawawala na siya ng lakas dahil sa pagod ng katawan. Kung blood-related ang pag-uusapan, wala kami nun ni Joanna. Dahil stepsister ko lang ang mama niya. Pero sa akin niya hinabili ng kaisa-isang anak niya. Joanna's parents are dead, Angelo. At kasalanan yun ng mga Daniels. Ang pamilya ng asawa ng kapatid ko. Biglang bumagsik ang mukha ng dalaga. Naisip niyang kung tinanggap lang sana ng pamilyang Daniels ang kapatid niya, di sana walang namatay. Walang batang naghihirap. Biglang nagtagis ang bagang ni Angelo. Pero kumalma rin to kalaunan. Sa ginagawa mo, pwede kang kasuhan ng pamilya ni Joanna, Christine. Nag-iisip ka ba? Ang tinig ni Angelo ay may kasamang panunumbat. Nag-init naman ang ulo ng dalaga. Alam ko, pero kabilin-bili na ng kapatid ko na huwag kong ibibigay sa kanila ang bata. Kasi kung noon pa lang, tinanggap na nilang kapatid ko, ay di sana walang nawawala. Galit na wika ni Christine. Napabuntong hininga ni lamang si Angelo. Fine. Magpahinga muna tayo at kakain mamaya. Bukas pag-usapan natin ng solusyon sa problemang kinakaharap mo. Mas mabigat yata yun kaysa sa mga skandalong iniwan mo sa Amerika eh. Iiling-iling na wika ni Angelo. Pwede ba? Wala akong alam sa buhay ko. Hindi lahat ng nababasa niyo sa internet o tabloid o magazine. Totoo. Galit na namang wika ni Christine. Fine. Relax. Hindi akong kalaban mo rito. Sagot ni Angelo na itinaas pa ang dalawang kamay. Pinapahiwatig na sumusuko na siya. Inirapan na lamang ng dalaga ang lalaki. Gwapo ka sana, pero makulit lang. Bulong ni Christine na narinig naman ni Angelo. Ngingiti-ngiti lamang ang lalaki na sumunod sa dalaga. Matapos ilagay ang gamit ni Christine at Joanna sa kwarto ng lalaki, ay lihim niyang sinarado ang ibang kwarto. Gusto ni Angelo na sa iisang kwarto lamang sila matutulog ng babae kasama ang bata. Iiling-iling na lamang ang lalaki sa naisip niya. Masyado na siyang obses sa modelong nakasama lamang na ilang araw o oras. Kumain na tayo at magpahinga pagkatapos. Pagod na ako. Wika ni Angelo nang makitang nakaupo lamang ang babae sa kama niya. Wala ka bang ibang kwarto rito? Nahihiyang wika ni Christine. Ngumiti naman ng pilyo ang lalaki. Bakit? Takot ka bang makasama ko sa isang kwarto? Sabihin mo lang at hindi ako mag-aatubiling gawin ngayon ang nasa isipan mo. Biro pa ni Angelo. Ang hangin mo ah. Wala akong sinabing ganyan. Ayoko lang dito humiga sa kama mo. Dahil napaka-manly ng amoy. Talaga? Para ka namang birhen kung magsalita dyan. Sa pagkakaalam ko, may nasirang relasyon lahat sa'yo ah. Biglang nagalit ang dalaga sa narinig. Wala akong sinirang relasyon. At lalong wala kang karapatang sabihin o ipamukha sa akin na hindi na ako birhen. Bulyaw ni Christine sa lalaki. Napahinto naman si Angelo sa narinig. Bigla siyang guilty sa kanyang sinabi. I'm sorry again, Christine. Hindi ko sinasadyang saktan ang damdamin mo. My bad.
Sorry. Hinging pa umanhin ng lalaki. Hanggang sa pagkainan ay walang pansinan ng dalawa. Tanging tunog lamang ng kutsara at tinidora ang maririnig. Are you guys fighting? Maya-maya tanong ng batang si Joanna. Nag-angat naman ng tingin ng dalawa at sabay pang nagkatinginan. We're not, sweetheart. Pagod lang ang tita-tito mo. Ngiting wika ni Angelo, sabay sulyap sa dalaga. Lihim namang napairap si Christine sa pagiging playing safe ng lalaki. May sariling katulong si Angelo, kaya matapos kumain, ay sabay na silang pumanhik sa kwarto. Diyan ka na sa kama, Angelo, at ako na dito sa sofa. Kayo ni Joanna dyan. Wika ni Christine, pagpasok pa lamang nila. Good night, tita. Good night po, tito. I'm very tired na po. Sabat naman ni Joanna. Good night. Sleep well, sweetheart. Wika ni Angelo, sabay halik sa noo ng bata. Para namang may humaplos sa puso ng dalaga sa nakita. Parang magtiyo talaga ang dalawa. Magpahinga ka na rin, Christine. Ako na dito sa sofa. Huwag ka ng maraming rason kung ayaw mo magtabi tayong matulog. Nakikita mo namang malaking kama ko, di ba? Ngiting pili ni Angelo. You know what? I wonder bakit Angelo ang pangalan mo. Pwede namang Demon. Ganon, mas masarap sa pandinig. Tumawa naman ng mahinang lalaki sa takot na magising ang batang si Joanna na agad ring nakatulog. Oh, come on, wife. Sige na, matulog ka na. Stop calling me wife. Hindi mo ako asawa. Asik pa ni Christine sa mahinang tinig. Talaga? Kasi para sa akin, asawa na kita. Feeling ko nga kaya hindi tayo nilapitan ng lalaking sumunod sa'yo. Sa inyo rather. Dahil sa akin eh. At diba, naghalikan na tayo at hindi naman kita girlfriend. So I guess walang problema kung mag-asawa ng turing natin sa isa't isa. Ngiti-ngiti ni Angelo. Kaya inis na inis ni Christine dito. Bahala ka sa buhay mo. Good night! Inis na wika ng dalaga at humiga na. Pipikit na sanang babae nang makitang bigla itong naghubad. Hoy! Anong ginagawa mo? Teka, bakit ka naghubad? Wife, hindi ako makatulog na may saplot sa katawan eh. Kahit pa sobrang lakas ng aircon, pinagpapawisan pa rin ako. Don't worry, hindi ko naman pa rin ang underwear ko para sa'yo. Kindat ni Angelo kay Christine. You wish. Wika ni Christine, sabay talukbong ng unan sa ulo. Tatawa-tawa lamang si Angelo na nahiga na sa sofa. Pinatay ng lalaki ang remote control na ilaw at tanging lampshade na lang nagbibigay liwanag sa kwarto. Dahan-dahang sinilit ni Christine ang lalaki at naghihilik na to. Pagod siya siguro. Ay, sa bagay. Wala pa kaming pahinga mula kanina. Bulong ng dalaga. Ang buong akala ni Christine na makakatulog rin siya katulad ni Joanna at Angelo dahil pagod. Pero nagkakamali siya. Pabaling-baling lamang siya sa malaking kama. Naalala ng dalaga na hindi pa siya makatulog na may lalaking kasama sa kwarto. Tumigil ka, Christine. At baka magising pa yung bata. Mahinang wika ni Angelo. Gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Dahil kanina ka pa dyan. Ano bang problema? Tanong muli ni Angelo na mababakas ang pagkairita sa boses nito. Ano kasi, hindi ako makatulog kapag may lalaki akong kasama sa kwarto. Halos hangin na lamang na lumabas sa bibig ng dalaga. Nahihiya siya rito dahil ito pa ang tumulong sa kanilang magtita. Ito pa ang gusto niyang mag-adjust. Oh, come on, sweetheart. Kahit ako rin ay hindi makakatulog knowing na nasa kama ka lang. Masyado mo akong pinapahirapan, alam mo ba yun? Malambing na wika ni Angelo. Hindi na lamang sumagot ang dalaga dahil alam niya kung anong pinapahiwatig ng kasama. Naiinis siya sa sariling katawan dahil mabilis tong nag-respond. Pilit na pinapakalma ni Christine ang kaning sarili.
Alright, ganito na lang gagawin ko para makatulog na tayong dalawa. Wika ni Angelo. At bago pa makapag-isip si Christine, ay nasa tabi na pala niyang lalaki. Agad sinakop ni Angelo ang labi ng dalaga. Nabigla man si Christine sa ginawa nito, ay hindi na rin siya kumontra. Nagustuhan niya ang halik nito, kaya mabilis nitong tinugon. Good night na, wife. Bago ko pa makalimutan, na hindi pa pala tayo kinakasal. Bulong ni Angelo sa tenga ng dalaga. Halos hindi na gumalaw ang dalaga sa pagkakahiga dahil yakap na siya nito. Hanggang sa nilamon ng antok ang dalaga, ay yakap pa rin siya ni Angelo. Sinag ng araw nagpagising kay Christine. Napaungo naman ang dalaga dahil gustong gusto niya pang matulog. Wake up na, tita. Maliligo na po tayo ng pool, sabi po ni tito. Masayang lundag ng batang si Joanna sa kama. Napabuka naman ng mata si Christine sa kanyang narinig. Ang mukha ni Angelo ang una niyang nakita. Ngingiti-ngiti ito na parabang kay ganda ng umaga. Napasimangot naman si Christine sa kanyang nakita. Oh, bakit kayo nakaganyan? At ano yung suot mo, Joanna? Tanong ng dalaga sa bata. Nakabikini ang bata at trunks naman si Angelo. Tito told me na magsusuot ka rin ng ganito ngayon. So naisip ko po na dapat same po tayo, tita. Ani Joanna. Napabuntong hininga na lamang si Christine. Paano niya pa ba pagsasabihan ng bata kung siya mismong magsusuot ng ganon? Fine. Mauna na kayo at maghahanda lamang ako. Sumusukong wika ni Christine. Nasa kama ng bikini mo, wife. Inanda ko na para sa'yo. Pili yung ngiti muli ni Angelo. Pero bago pa magalit si Christine, ay nakalabas ng dalawa. Wala nang magawa si Christine kundi ang pumasok sa banyo at magbihis. Mabilis na lumabas ng kwartong dalaga dahil nagugutom na siya. Kakain muna siguro ako bago maligo. Sa loob ng dalaga. Malapit na siya sa kusina nang makita ang telepono ng bahay ni Angelo. Naisip niyang tawagan ng ama upang humingi ng tulong dito. Daddy? Bungad ni Christine nang may sumagot sa kabilang linya. Ma'am, wala ho dito ang papa ninyo. Umalis po siya kahapon. May meeting raw po sila ng business partner ninyo. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang dalaga nang marinig ang boses ng kanilang katulong. Agad ring nagpaalam si Christine at hinabiling huwag magpapapasok ng kahit sinong panauhin. Binaba niya ng tawag nang mag-ring muli ang telepono. Bago pa malaman ni Christine, ay kanya nang sinagot ang tawag. Mr. Daniels, we need to talk right now about your mother. Wika ng nasa kabilang linya. Naguguluhan naman ang dalaga, kaya sumagot siya. I'm sorry, but I guess nagkamali kayo ng tinawagan. Magalang na wika ni Christine. Walang sumagot sa kabilang linya, kaya naghilaw siyang muli. I'm afraid hindi ako nagkamali ng tinawagan, ma'am. Si Angelo siya nang may-ari ng tinatawagan mo. Ani Christine, na mababakas na ang pagkairita sa boses. Yes, tama po. I am Dr. Matsunaga, and I need to talk to Mr. Angelo Chan, Daniels. Tungkol to sa mama at papa niya. Please. Biglang nabitawan ni Christine ang telepono at automatic nung namatay. Hindi maaari. Bulong ni Christine sa nanginginig na tono. Niloko ko ni Angelo. All this time, siya palang dapat kong pagtago at katakutan. That deceiving guy. Galit niyang wika. Hindi pa man nawawala ang galit ni Christine nang biglang pumasok si Angelo sa bahay. Basa na ito na naligo na sa pool kasama si Joanna. Nasaan si Joanna? Nanginginig na tanong ng dalaga. Nagsalubo ang kili ni Angelo sa oras na yon. Nasa pool. Kasama ang yaya niya. Kinuha ko ng yaya sa bata. So huwag kang mag-alala. Joanna is enjoying Christine. Huwag natin yung ipagkait sa kanya. Oh, great! Now, who's talking, ha?
Sino bang pamilya ang naging rason kung bakit hindi na na-enjoy ni Joanna ang kabataan niya? Hindi ba kayo yun, Mr. Angelo Chan Daniels? Galit na si Christina sa mga oras na yun. Hindi naman agad makapagsalita ang lalaki. Nabigla ito, pero bumalik rin sa dati ang anyo ng muka. How did you know? Look, wife. Wala akong intensyon na itago sa iyong totoo. Hindi na nga natapos si Angelo ang sasabihin dahil sinapawan na siya ni Christine. Talaga? Well, may tumawag na doktor ngayon lang at hinahanap ka. Doon ko nalaman na niloko mo lang pala ako. At huwag mong sabihing wala kang atensyon. Hindi na ako maniniwala pa. Calm down, Christine. Okay, sasabihin ko ng totoo. Nang malaman namin na nagpakamatay ng kapatid ko at ang asawa niya, pinahanap ng ama at ina ang batang si Joanna. Why bother? Di ba ayaw niyo sa kapatid ko? Mga mata pobre kayo. Ang sakit mong magsalita ah. Pwede bang alamin mo munang totoo bago ka manghusga? Hindi na rin napigilang magalit ni Angelo. Hindi sumagot ang dalaga, kaya siya nagpatuloy. Ikakasal ang kapatid ko sa ibang babae that time. Arranged marriage ang mangyayari sana. Pero nagmahalal ang kapatid ko at kapatid mo. Kaya sila nagtanan at nagpakasal. Galit na galit ang ama namin. Dahil sobrang napahiya sila sa magulang ng babae. Pero lihim namang nagpapasalamat ang ina ko. Dahil hindi nga siya pabor sa arranged marriage na yun. Ang totoo, galit ang kapatid mo sa amin. Kaya niya yung ginawa. Galit siya. Hindi dahil hindi siya matanggap. Kundi dahil gusto niyang kunin ang mana ng asawa niya. At hindi pa dapat. Wala siyang pinakita sa aming larawan ng bata. Kahit pa nagsusumamo kami. Dahil may karapatan din kami sa bata. Mahabang wika ni Angelo. Nakanganga lamang si Christine habang nakikinig sa lalaki. Ibig sabihin, nais ng kapatid niyang maghiganti sa pamamagitan ng batang si Joanna. We have all the rights, Christine, na kunin sa iyo ang bata. At dalhin to kay ina't ama. Nasa ospital sila pareho ngayon. Nakaratay. Dahil lugmok sila sa lungkot. Sinisisi nilang sarili kung bakit nawala ang kapatid ko. I know. Magpapaalam lamang ako saglit sa bata. Malungkot na lang na wika ni Christine. Alam niyang wala siyang laban, lalo na kapag ipasa yun sa korte. Pero kaagad din siyang hinawakan ng lalaki. Sasama kasama ni Joanna. Hindi sanay ang bata sa amin. Kailangan kita. Wala nang ang nagawa ang dalaga kundi ang mag-impake. Nasa malapit lamang na ospital ang mga magulang nito. At tamang lalaki, hindi pa sanay ang bata sa kanila. Are we going to meet my grandparents now, Tita Christine? Excited na tanong ni Joanna. Tito Angelo told me so. Yes, sweetie. Be good, okay? Okay. Excited na po ako. Pagpasok sa ICU, ay nakita ni Christine ang dalawang matanda. Makikita nga nanghihina ng mato. Pero parang himala ang nangyari dahil bigla itong sumigla nang pumasok sila ng kwarto. Nasa likod lamang ni Christine si Angelo at dahan-dahan namang kinarga ng lalaki ang bata. Joanna, meet your lolo and lola. They are the parents of your father. Mahinahong wika ni Angelo. Hi, honey. Ngiting wika ng matandang babae. Finally. Tanging nasabi rin ng matandang lalaki. Nag-iiyakan ng dalawang matanda nang yakapin sila ni Joanna. Please don't cry. I will never leave you po. Pag-aalo ng bata. Nang huminahon ang dalawang matanda, ay nagpaalam na silang lumabas muna. Pagbalik nila, ay si Christina naman ang kinausap ng matanda. Thanks God, we meet you, iha. Ngiting wika ng babae. Nagtaka naman ang dalaga sa narinig. Matagal ang sinabi ng anak ko na ikaw ang fiancé niya. Kaya nga, sinabi namin na ipakilala ka nila sa amin. Walang nasabi si Christine sa narinig. Matalim niyang tiningnan ng lalaki na kanina pang ngiti ng ngiti. Ano yung sinabi mo sa parents mo, ha?
Mahinang ngunit galit na tanong ni Christine. Okay, magkukumpisal na naman ako nito. Kilala kita, Christine. Pero sa magazine at internet lang. I admire you a lot. Kaya nasabi ko sa mama ko na fiancé kita. Masama bang mangarap? Kaya nga nang makita kita sa elevator halos hindi na ako makahingi. I guess, this is coincidence. Kasi ikaw palang kapatid ng asawa ng kapatid ko. Kaya nga nagtaka ako noon Bakit ka nagmamadaling umalis? At hawak mo pang pamangkin ko? Talaga? Ay sino yung sunod-sunod sa atin? Detective agent ko yun. Siya ang nagmanman sa bata. Kaya nga nagtataka siya kung bakit tayo magkakilala I'm sorry, wife. Pero wala namang mali kung ituloy natin tong plano ko. Napakasalan ka. Are you out of your mind? Mahilig ka talagang manloko, ano? Wife, naghalikan na tayo at wala pa tayong relasyon. Natulog sa isang kama at hindi pa mag-asawa. Kasal na lang talaga ang kulang para magawa natin ang mga gusto natin. And I can feel it. You love me. Do you? Ngiting tanong ni Angelo. You're impossible, Angelo. Grabe. Nasabi ni lamang ng dalaga. Ang totoo ay nahihiya ang dalaga sa kaning sarili dahil masyado na pala siyang halata para sa damdamin ng lalaki. Mabilis lumipas ang araw at linggo ay nakalabas ang dalawang matanda. Malaking naitulong ni Joanna sa mga to. Puno ng pananabik ang mga matanda sa una nilang apo. Naging malapit na sa isa't isang dalawang matanda sa dalaga. Mabilis din ang recovery nila kaya normal lang nakakapaglakad ang dalawa. Nasa maganda silang usapan ng ina ni Angelo nang biglang may dumating na babae. Napakunot ang noon ng dalaga dahil biglang lumingkis na parang sawa ang bagong dating na babae. Hello, Tita Amanda. Is Angelo here? Maarting tanong ng babae. Yes, Iha. He's in the pool at kasamang pamangkin niya. Magalang na wika naman ang matanda. Okay, Tita. I'll go ahead. Oh, wait. Is she your new nanny? Oh, she's pretty, Tita. Ngiti-ngiting sabi ng babae. Ang plastic ha. Sa loob ni Christine. She's Angela's fiancé, Iha. Hindi ko siya katulong. Ngiting wika ng matanda. Oh, Angelo's engaged na po? Bakit hindi ko malang nalaman? Matagal na, Iha. And besides, I thought you already knew. Magkaibigan kayo ng anak ko, di ba? Nakita ni Christine ang pagguhit ng pait sa mata ng babae. Naiintindihan niya kaagad na may gusto to kay Angelo. Lara, what are you doing here? Wika ni Angelo na nasa likuran na pala ng dalawang babae. Angelo, babe! I miss you already. So, I came here na lang. Maarte pa ring wika ng babae na kinatirik ng mga mata ni Christine. Bigla namang humalik ang babae sa labi ni Angelo at yumakap to na halos ibaon ang sarili. Kaya napaiwas na lamang ang tingin si Christine. Go ahead, Mama. Titingnan ko lang po si Joanna. Wika ni Christine sabay tayo. Nakita naman yun ni Angelo kaya pili nitong pinabitaw ang bagong dating na babae. Go home. You're hurting my fiancé. Wika ni Angelo na narinig pa ng dalaga. Walang nagawa ang babae kaya isang matalim na titig lamang ang pinukol niya sa nakatalikod na si Christine. What now? Asik ni Christine nang hawakan siya ng lalaki sa siko. Looks like my wife is jealous, huh? Bakit naman ako magsiselos kung sa akin naman boto ang parents mo? Umiling na lamang si Angelo at nagpaalam na umalis na muna. Ngunit bago tutuluyang umalis, ay ginawaran muna ng isang malalim na halik ang babae. Ngingiti-ngiti lamang si Christine dahil alam niyang mahal na mahal siya ni Angelo at ganun din siya rito. Ang buong akala ni Christine ay wala ng problema dahil umalis ang babaeng kung makayakap sa magiging biyanan niya ay parang sawa. Pero nagkamali siya dahil nakilala siya ng babae at sinabi sa ginang ang tinakasan niyang skandalo sa Amerika.
How did you do this to me? Puno ng hinanakit ng ginang nang ipatawag ang dalagang si Christine dito. Hindi ko po kayo maintindihan, Mama. Naguguluhang sagot ng dalaga. Ipagkakait mo pa ba sa akin ang bagay na to? You homewrecker! Katulad ka talaga ng kapatid mo! Nasaktan si Christine sa narinig, kaya tumakbo siya sa kwarto nilang dalawa ni Angelo. Nag-iiyak siya roon. Hindi siya makapaniwala nga madali lamang din palang maniwala sa sabi-sabi ang Donya. Mabilis ang naging pasya ng dalaga. Nagligpit siya ng mga damit niya at umalis na ng bahay ng mga Daniels. Ngingiti-ngiti lamang babaeng nanira sa kanya. Bumalik si Christine sa Amerika at doon ibinuhos ang sakit na nadarama. Sa kabilang banda naman ay nagkakagulo na sa mansyon ng mga Daniels. Halos imudmud na ni Angelo ang babaeng nanira kay Christine sa harap ng kanyang ina. I trusted you because you're my friend. Akala ko ba naiintindihan mong sinabi ko na kahit kailan, hindi kita mamahalin ng higit pa sa pagiging magkaibigan? Because I love Christine. Galit ng wika ni Angelo. What are you trying to say, son? Na hindi totoong sinabi niya sa akin? Naguguluhang tanong ng matanda. Totoong nakarelasyon niya ang kanyang kapwa modelo, ina. Pero wala siyang alam na ikakasal na pala to. Kaya nga siya umuwi ng Pilipinas para makalayo sa mga kontrobersya. I can't believe you believe all those lies. Nanlumong napayuko ang matanda. Hiyang-hiya ito sa kanyang sarili. Leave now. And don't ever come back. Totoo. Leave. Madilim ang mukha ng Donya nang sinabihan ng babae na kaibigan ng kanyang anak. Ilang beses humingi ng tawad ang ginang sa kanyang anak. I think I can make things right, son. Hindi pa naman huli ang lahat. Pinalawi ka ng matanda. Isang buwan ang nakalipas at malungkot pa rin ang dalaga. Bumalik na siya sa pagmamodelo pero sa mga damit na lang, hindi na sa mga lingerie. Are you ready to wear this gown, Christine? Galingan mo ha, dahil buong mundo yata ang manunood sa'yo ngayon. Uwi ka ng kanyang manager. Yeah, tapusin na natin to upang makapagpahinga na ako. Malamig na wika ni Christine. Cheer up, Chris. This is your day. At ang ganda ng gown, oh. Walang katulad. Mapait namang ngumiti ang dalaga. How I wish sa akin ang gown na to. Para na akong ikakasal sa ayos ko Don't be sad. Sige na, ipa-finals na kita para gora na tayo. Wika pa ng manager. Pagdating sa venue, ay marami nagkikislapang mga kamera. Napapikit naman ang dalaga dahil tila hindi siya naging sanay. Papasok na ako ha. Maglakad ka lang papasok dyan. Nandun ang final spot mo. Ngiting sabi ng manager. Ngumiti na rin si Christine na sa dami ng kamera ay kailangan maganda siya. Nang sa ganon ay maraming bibili sa gown na susuotin niya. Naglalagad na sa gitna si Christine pero bigla siyang natigilan. Dahil ang kanyang ama ay nasa gitna ng hallway. Doon niya napansin na parang totoong kasal ang dinaluhan niya. Naayon sa mga paborito niyang nasa paligid. Napasinghap na lamang si Christine nang mapagtanto ang nangyari. Nakita niyang ngumiti ang ama at tumingin sa likod. Sinundan to ng tingin ng dalaga at hindi nga siya nagkamali. Totoong kasal nga ang nangyari dahil si Angelo ang nasa likuran malapit sa altar na pinagawa pa. Congrats, anak. Hindi man nila natanggap ang kapatid mo. Tanggap na tanggap ka naman nila. I know mahal ka nila, anak. Thank you, Papa. Tanging nasabi ni Christine. Napansin ni Christine ang ngiti ng ina ni Angelo. Nawala ang kaba ng dalaga nang makita ang mato. Flower girl rin ang kanyang pamangkin na anak ni Joanne. Nagagandaan siya sa batang babae at nakakatiyak na pwede itong maging modelo kung nanaisin nito. Matapos ang mahabang lakad, ay dumating na nga ang dalaga sa harap ng kanyang groom, kay Angelo. Ang hilig mo talagang... Hindi na nga natapos ang dalaga ang sasabihin dahil hinalikan na siya ni Angelo. Ikakasal ko na kayo at mukhang nagmamadali na si Mister.
Biro ng judge sa dalawa. Napuno ng hiyawan ng hall. Natapos ang kasalan at lahat ay masaya. Maraming kamerang kumikislap kaya naiintindihan ng dalagang ibig sabihin ng kaning manager na makikita siya ng buong mundo. Nasa Paris sila nang sabihin ni Angelo ang nangyari pag alis si Christine sa bahay nila. Nagalit syempre ang mama. Kaya pala ginawa niyo ng kaibigan ko para masirang imahe mo kay mama. Kaya nga bumawi si mama nang malaman niyang totoo. Ang gown na sinuot mo ay sa kanya pa nung kinasal silang dalawa ni Papa. Napangiti ang babae sa narinig. Thank you for coming into my life, Mr. Daniels. Mahal na mahal kita. Nasabi ni lamang ni Christine. Mas mahal kita, wife. You see, hindi mo ako kilala. But I already claim you as my fiancé. Pinagtatawanan nga ako ng mga tauhan ko Even my parents. Para daw ako nangangarap ng gising na sobrang layo mo kahit mayaman kami. Iiling-iling na wika ni Angelo. Talaga? Ako nga natakot sa inyo dahil napakayaman nyo. Nakikita mo naman yung magkasama kayong tinakasan ng inakala kong isa sa mga Daniels. Siguro tawa ka ng tawa sa akin noon Ano ka ba? Siyempre, nagigilty ako. Dahil wala naman yun sa plano ko It's just that, nabunggo mo ko nang wala sa oras. At hawak mo pang pamangkin ko. Naisip ko agad na I'm going to hit the two birds in one stone. Sorry, wife Pero baliw na baliw talaga ako sa iyo nun pa lang Imbis na magalit ang dalaga ay kinikilig pa siya. Sinong mag-aakala na ang kinapitan niya ng patalim ay siya rin pala ang lalaking makakasama niya habang buhay. Naglibot ang dalawa sa Paris at para sa kanila yun na ang pinakamasayang araw nila. Pagbalik nila ng Pilipinas ay opisyal na nilang ampunin ang batang si Joanna para kahit papano maisip ng bata na may mga magulang pa rin siya sa mundo. Lumipas ang isang taon ay biniyaan ng isang napakagwapong lalaking mag-asawa. Mas naging makulay pa ang kanilang buhay dahil dumating ng kapatid ni Joanna, si Jamie Daniels. The End. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni na Angel at Christine. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat. Amping. Alright mga kaibigan, mga kakulay, maraming salamat po sa pakikinig or panunood here sa Kulay TV. Already, shout out time! First up, shout out to Agnes Saluta from Novaliches, Quezon City. Hello po, maraming salamat. Also, shout out to Brian Saluta. Hello po. And to Helen Saluta. Hello po, maraming salamat. Also, shout out to Amy Evanson. Shout out to Catherine Manadero. Hello po, maraming salamat. Shout out to Violeta Guevara. Hello po. Shout out to Renzi Fabian. Hello. Shout out to Irene Nonsol from Europe. Hello po, kumusta po kayo dyan? Shout out to Belinda Rosales from Kawit, Medellin, Cebu. Hello. Also, shout out to Erlinda San Victores. Hello po. Shout out to Larry Dizon. And also, shout out to Anselma Salim Bagat. Hello po. And shout out to Ging Plarizan. Also, shout out to Elsa Laguna. Hello po. Also, shout out to Larcy Molina. Hello po. Shout out to Jaline De La Cruz. Hello. Also, shout out to Vicky Pagulayan Channel. Hello po. Kumusta po kayo? And also, shout out to Mal Vlog. And last but not the least, shout out to Lerma Calvento from Dipolog City. Hello, kumusta diha sa Dipolog City? Alright, as always, thank you to our narrator, Miss Regine. Thank you to my co-author, Miss Rui. This is Ethel McMiniman, Kulay TV creator/writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.